Sino yan? Gabi, 8:00. Nag-vibrate ang cellphone ng asawa kong nagluluto ng sinigang sa kusina. Sa isang iglap, napatingin ako sa cellphone niya at nakita ko ang malinaw na mensahe. Miss Nakita, kung hindi ko sana nakita ang screen na yon, kung nagkagayon, marahil ay patuloy na dadaloy ang buhay ko ng normal gaya ng dati. Hanggang ngayon, minsan ay naiisip ko iyon. Ang pangalan ng sender ay nakapangalang Grace. Junior ko sa opisina. Tungkol sa trabaho. Dali-daling itinaob ng asawa ko ang cellphone niya at iniwas ang kanyang tingin. Sa loob ng 15 taong pagsasama, madali kong malalaman kung nagsisinungaling siya. Ilang sandali pa, muling nag-vibrate ang phone. 1, 2, 3 beses. Sa pagkakataong iyon, naunang gumalaw ang kamay ko. Habang nakatingin sa kamay kong nakaunat patungo sa cellphone niya, na-realize ko, tapos na ang lahat. Ako na ang sasagot. Tanong ko, huwag, sigaw niya. Huli na ang lahat, nakapagdesisyon na ako. Hindi ko alam noon na ang maliit na mensaheng ito ang sisira sa 15 taon naming pagsasama. At kung gaano kalupit ang planong pipiliin ng isang 41 anyos na simpleng may bahay. Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay nagbibigay lakas para makagawa pa kami ng maraming kwento. Kamusta? Ako si Sarah Jane Santos, 41 taong gulang. Nakatira kami ng asawa ko sa isang lumang apartment sa Cainta, Rizal. 10 taon na akong nagtatrabaho bilang bookkeeper sa isang accounting firm. Dahil matagal akong nakababad sa mga numero, mabilis kong napapansin ang kahit maliit na pagbabago. Ganoon din ang nangyari ng gabing iyon. Simula noon ng tag-ulan at medyo lumalamig na ang simoy ng hangin. Umuwi ako galing sa overtime sa opisina. Pag-akyat ko pa lang sa hagdan ng apartment namin, may iba na. Dati, boses lang ng TV ang naririnig ko. Pero ng gabing iyon, may tunog ng naghihiwa sa kusina. Tok tok tok, may ritmong hinihiwa. Pagbukas ko ng pinto, sumalubong ang amoy ng ginigisang bawang at sibuyas at ang amoy ng kumukulong sinigang na baboy. Nagtaka ako. Nagluluto ang asawa ko. Paghubad ko ng sapatos at pagpasok sa sala, nakita ko ang likod niya na nakasuot ng apron. Siya si Dennis Reyes, ang asawa ko. 45 taong gulang, manager sa isang construction materials trading company. Matangkad at malapad ang balikat. Sa 15 taon naming pagsasama, ngayon ko lang siyang nakitang naka-apron. Nagluluto ka? Tanong ko. Lumingon siya at ngumiti. Mas maliwanag ang ngiti niya kay Sarati, pero may kakaiba, parang pilit. Nandito ka na pala. Maaga akong umuwi kaya naghanda ako ng hapunan. Ang boses niya ay mas masigla kay Sarati, parang DJ sa radyo. Gayong tahimik lang talaga kaming mag-asawa at hindi masyadong madaldal. Pagtingin ko sa mesa, nagulat ako. Dati, adobo lang at kanin ang pinagsasaluhan namin. Pero ngayon, iba. Sa puting plato, may maayos na nakahaing ensaladang talong, atsara at piniritong isda. Nakalatag ng maayos ang mga kubyertos. Sa gitna, kumukulo ang sinigang sa bowl, pantay-pantay ang hiwa ng gabi at kangkong. Dati-rati, sinasabi niya na ang pagluluto ay pagpapakulo lang ng tubig at sinigang mix. Kakaiba talaga. Hindi naman namin anniversary, hindi rin birthday, ordinaryong Martes lang ng gabi. May okasyon ba? Tanong ko habang binababa ang bag ko sa sofa. Wala. Napansin ko lang na parang pagod ka, lately. Sagot niya. Pero hindi ko naman sinabing pagod ako. Actually, nag-enjoy ako sa bagong project sa opisina, kaya ako nag-overtime. Hindi naman ako pagod Sagot ko. Hindi. Mukhang malungkot ang mukha mo. Iginiit niya. Kailan pa naging malungkot ang mukha ko? Ang totoo nga, masaya ako nitong mga nakaraang araw. Nagsimula siyang magtanong. Kumusta raw sa opisina? Mabait ba ang boss ko? Anong kinain ko nung lunch? Dati, oo lang ang sagot niya habang nakatutok sa cellphone, kaya mas lalo akong nagtaka. Anong ginawa mo sa opisina ngayon? Tanong niya. Month-end closing at nag-ayos ng mga resibo. Gaya ng dati. Hindi ka ba nahirapan? Hindi naman, okay lang.
Pilit niyang sinasabi na mukha raw akong pagod na para bang gusto niyang tanggapin ko iyon. Nang sandaling iyon, nag-vibrate ang cellphone niya sa mesa kasabay ng pag-ilaw ng screen. Mensahe iyon. Lumabas ang preview sa screen. Grace ang pangalan. At sa ibaba, isang maikling mensahe. Miss Nakita. 4 na salita lang. Pero ang 4 na salitang iyon ay parang sumuntok sa dibdib ko. Parang may pumalo sa puso ko. Dali-daling itinaob ni Dennis ang cellphone niya at pasimpleng tumingin sa akin. Bakas ang kaba sa mukha niya. Nanginginig ang mga mata niya at tila nanuyo ang labi. Nakita kong pinaglalaruan ng mga daliri niya ang gilid ng phone. Sino yan? Mahinahon kong tanong. Ang boses ko ay mas mababa kay Sarati kahit ako ay nagulat sa pagiging kalmado ko. Junior sa opisina, tungkol sa trabaho, sagot niya. Pero ang mensahe bang tungkol sa trabaho ay Miss Nakita at alas 7:00 ng gabi. Lampas na sa oras ng trabaho. Binaba ko ang kutsara ko, nawalan ako ng gana. Sa loob ng 15 taon, hindi ko siya pinagdudahan kahit minsan, pero sa sandaling iyon, nag-iba ang paningin ko sa lahat. Kaya pala napakalambing niya ngayon, kaya pala siya nagluto kahit hindi niya gawain, kaya pala pinipilit niyang pagod ako, lahat iyon ay may dahilan. Konsensya. Kinukonsensya siya. Bakit hindi ka kumakain? Tanong niya. Nagkukunwaring nag-aalala, pero balisa ang mga mata niya. Wala akong masyadong gana, maikli kong sagot. Gutom talaga ako, pero parang hindi ko malulunok ang pagkain. Nag-vibrate ulit ang cellphone niya. Sa pagkakataong ito, mabilis niya itong kinuha. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya habang nakatingin sa screen. Parang kinakabahan na nag-iisip ng gagawin. Mag-CCR lang ako, sabi niya sabay tayo dala ang cellphone. Alam ko na. Tatawag siya o magre-reply. Naiwan akong mag-isa sa mesa. Tahimik. Kumukulo pa rin ng bahagya ang sabaw at umuusok pa ang kanin. Pinaghandaan niya ang hapunang ito, pero pakiramdam ko'y napakalamig ng lahat. Habang pinaglalaruan ko ang mga kubyertos, naisip ko, sino si Grace? Anong klase siyang tao? Ilang taon na siya? Maganda ba? Mas bata ba sa kanya? Rinig ko ang boses ni Dennis mula sa banyo. Pabulong, hindi ko maintindihan ang mga salita, pero iba ang tono niya. Ibang-iba sa tono ng boses niya kapag kinakausap ako. Mas malambot, mas malambing. Doon ko na-realize, ang buong akala kong masayang pamilya sa loob ng 15 taon, baka ilusyon ko lang pala. Parang may malamig na hanging umihip sa puso ko. Paglabas ni Dennis sa banyo, mas maaliwalas na ang mukha niya. Halos nakangiti na siya. Sorry, emergency call. Tungkol sa trabaho. Muli ko siyang tinanong, nakatitig sa mga mata niya. Oo, para sa preparation sa meeting bukas. Sinungaling. Nanginginig ang mga mata niya. Madaling mahuli ang kasinungalingan ng taong 15 taon mo ng kasama. Isa pa, Miyerkules bukas. Anong meeting ang paghahandaan niya ng ganitong oras ng gabi? Tahimik akong tumayo at inabot ang cellphone niya. Gusto kong makasiguro kung tama ang hinala ko. Anong ginagawa mo? Gulat na tanong niya, sabay agaw sa cellphone. Ang reaksyon niyang iyon ang nagkumpirma sa lahat. Tama ang kutob ko. Wala, ibinaba ko ang kamay ko at nagsimulang maghugas ng pinggan. Habang binababad ko ang mga plato sa malamig na tubig, nag-isip ako. Anong dapat kong gawin? Sisigaw ba ako at magwawala? Iiyak at magmamakaawa? O magbubulag-bulagan? Hindi. Ibang landas ang pinili ko. Gusto ko ng kasiguraduhan, hindi lang hinala, kundi ebidensya. Pumunta siya sa sala at binuksan ang TV. Nanood siya ng balita gaya ng dati. Nagbabasa ang anchor tungkol sa ekonomiya, pero panay ang kalikot niya sa cellphone niya. Patay sindi ang screen. Pagkatapos kong maghugas, tumabi ako sa kanya. Umurong siya ng kaunti at tumingin sa akin. May gusto ka bang sabihin? Pinahinaan niya ang volume ng TV at tiningnan ako ng diretsyo. Nag-alangan siya. Dinilaan niya ang labi niya at tila may gustong sabihin. Pero umiling siya. Wala naman. Bakit? Wala lang. Hindi na ako nagtanong pa. Sa halip, nangako ako sa sarili ko. Maghihintay ako.
hanggang sa kusa siyang mabuko. Nang gabing iyon, maagang natulog si Dennis. Dati, hanggang alas, 11 siya nanonood ng TV. Pero bandang 9:30 pa lang, naghihikab na siyang pumasok sa kwarto. Matagal akong nakaupo sa sala. May palabas na teleserye pero wala akong naiintindihan. Ang pangalang Grace, ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko at ang mga salitang miss na kita. Pagpasok ko sa kwarto, tulog na siya. Mas mahimbing ang tulog niya kaysa rati. Sabi nila, ang mga taong may konsensya raw ay mas mahimbing matulog. Siguro nga, nakatingala lang ako sa kisame. Unang beses kong naramdaman ang ganitong emosyon sa loob ng 15 taon. Kinakabahan pero kakaibang linaw ng isip. Parang pinunasan ang matagal ng malabong salamin. Naging malinaw ang lahat. Bukas, siguradong iba na ang takbo ng araw. Kinabukasan ng gabi, nagluto ulit siya. Pag-uwi ko, may ingay ulit sa kusina. Pareho ng kahapon, tunog ng kawali, mantika, at masayang boses ng asawa ko. Nandito ka na pala. Ginabi ka na naman. Lumingon siya at ngumiti. Pilit na ngiti ulit. Ngayon, kitang-kita ko na. Mas ingrande ang handa ngayon kaysa kahapon. May bistek Tagalog pa. Kailan pa siya nagluto ng bistek? Kahit noong bagong kasal kami, hindi niya ginawa. Yan. Ano na naman to? Tanong ko. Halatang nataranta siya. Nag-alangan sandali. Wala. Gusto ko lang lutuin yung paborito mo. Kailan ko sinabing paborito ko ang bistek? Sa totoo lang, iniiwasan ko nga ang mamantikang pagkain. Tahimik akong umupo at kumain. Nilagyan niya ng ulam ang plato ko. Atsara, karne. Dati kani-kanya kami ng kuha. Bakit biglang nagbago? Kumain ka ng marami. Ang payat-payat mo na, sabi niya. Hindi ako pumayat. Feeling ko nga nag-gain ako ng weight lately eh. Pinagmasdan ko ang mukha niya. Iba ang tingin niya. Parang iniiwasan niya ako. Kapag nagkakatinginan kami, umiiwas siya ng tingin. Kumusta sa opisina? Tanong niya. Okay lang. Ikaw? Wala namang bago? Okay lang naman mga katrabaho ko. Sinadya kong magtanong. Gusto kong makita ang reaksyon niya. Oo, okay naman lahat. Medyo nanginginig ang boses niya. Bahagya lang. Pero hindi iyon nakalagpas sa akin. May bago ba kayong empleyado? Patuloy ko. Bakit mo naman naitanong? Naging defensive siya. Wala lang, na-curious lang. Mahinahon kong sagot, sabay patuloy sa pagkain. Nag-vibrate ulit ang phone niya. Parehong oras kahapon, bandang 7:20 ng gabi. Dali-dali niyang tiningnan at itinaob ang screen. Sino yan? Taga-opisina. Parehong sagot. Saang department? Sales. Lalaki o babae? Naging mas detalyado ang tanong ko. Namutla siya. Bakit mo ba tinatanong? Kasi parang narinig ko boses ng bata kahapon. Nagsinungaling ako. Wala akong narinig. Gusto ko lang siyang subukan. Oo. Babae, junior ko. Inamin din niyang babae. Anong pangalan? Bumilis ang tibok ng puso ko, pero kalmado pa rin ang boses ko. Grace Castro, sagot niya. Nang sandaling iyon, nakasiguro na ako. Ito yung nag-text ng miss na kita. Ilang taon na siya? Ewan ko, siguro late 20s. Eksakto? Hindi ko alam. Halatang hindi na siya mapakali, pero hindi ako tumigil. Ano itsura niya? Bakit ba ang dami mong tanong? Tumaas ang boses niya. Na-curious lang ako kung sino-sino ang mga kasama mo sa trabaho. Kalmado pa rin ako, siya ang natataranta. Simpleng tao lang, katamtaman ang tangkad. Maganda ba? Ito ang pinakamabigat na tanong. Napahinto siya. Ewan ko, hindi ko napapansin. Sinungaling. Siguradong napansin niya. Kung hindi, wala silang rason para magpalitan ng mensahe. Tumunog ulit ang phone niya. Ngayon, tawag na. Nakita ko ang pangalang Grace sa screen. Sigurado ako. Natarantang pinatay ni Dennis ang tawag at sumulyap sa akin. Bakit hindi mo sinagot? Hindi naman importante. Sabi mo tungkol sa trabaho, mamaya ko na lang kakausapin. Palpak na ang mga palusot niya. Ibinaba ko ang kutsara ko at tinitigan siya.
Kayo ba? May namamagitan sa inyo? Diretsahang tanong. Namutla ang buong mukha niya. Anong sinasabi mo? Junior ko lang yun. Nagte-text ang junior ng miss na kita pagkatapos ng oras ng trabaho. Sinabi ko ang nabasa ko kahapon. Nataranta siya ng husto. Yung message na yun. Para sa trabaho, kailangan namin magkita. Sinungaling. Kailan pa naging para sa trabaho ang miss na kita? Ako na ang sasagot. Tinuro ko ang phone niya na nagba-vibrate ulit. Huwag, sigaw niya. Tapos na-realize niyang napalakas ang boses niya, kaya natigilan siya. Bakit hindi? May mga confidential na bagay sa trabaho. Wala nang sense ang sinasabi niya. Anong confidential sa sales junior? Hindi na ako nagtanong pa. Dahan-dahan akong tumayo. Huhugasan ko na to. Hindi. Ako na. Pinigilan niya ako. Sinusubukan akong amuin. Okay lang. Nagsimula na akong magligpit. Nakaupo lang siya at nilalaro ang phone niya. Baka tinitext na si Grace. Habang naghuhugas, naisip ko, sigurado na. May iba siyang babae at kaopisina niya. Late 20s, ibig sabihin wala pang 30, mahigit 10 taon ang agwat namin. At siguradong maganda. Kahit i-deny niya, alam kong maganda. Nanginginig ang mga kamay ko habang nililinis ang mga plato. Hindi ko alam kung galit ako o malungkot. Basta nanlalamig ang buong katawan ko. Narinig ko siyang sumagot ng tawag sa sala. Pabulong. Oo. Pasensya na. Medyo alanganin ang sitwasyon ngayon. Tatawag ako ulit mamaya. Sige, ingat ka sa pag-uwi. Yung huling sinabi niya, ang pinakamasakit. Ingat ka sa pag-uwi salita. Yan ng mga magkarelasyon ah. Pumasok siya sa kusina pagkatapos. May maitutulong ba ako? Tapos na. Pinupunasan ko na ang huling plato. Sorry talaga. Dapat ako ang gumawa nito. Okay lang. Nakatayo siya sa likod ko. Parang may gustong sabihin pero wala rin siyang nasabi. Pagkatapos, pumunta ako sa sala, binuksan ang TV at nanood ng balita. Pero wala akong naiintindihan. Tumabi siya sa akin pero may distansya. Ang awkward ng paligid. May inuman kami ng team bukas. Bigla niyang sabi, ganun ba? Medyo gagabihin ako. Anong oras? Mga 10:00 siguro. Hindi ko alam kung totoo o kasinungalingan. Baka makikipagkita siya kay Grace. Sige, hindi na ako nagtanong pa. Dahil sigurado na ako, mas gumaan ang pakiramdam ko. Mas mabuti pang alam mo ang totoo kaysa nagdududa. Maaga siyang nakatulog ng gabing iyon. Pero ako, matagal akong gising. Grace Castro, late 20s, sa sales department. Alam ko na ang pangalan, edad at trabaho niya. Pero wala pa akong matibay na ebidensya. Kailangan ko ng mas matibay para makapagdesisyon. Kinabukasan, araw ng inuman daw nila, bandang 6:00 ng gabi, tumawag siya. Hon, gagabihin ako dahil sa team building. Huwag mo na akong intindihin sa dinner. Sige, anong oras ka uuwi? Ewan, baka lampas 10:00. Napaisip ako pagkababa ng telepono. Inuman nga kaya? O magkasama sila? Kumain ako ng pansit canton mag-isa. Mas komportable ako na wala siya. Walang kailangang obserbahan. Nanood ako ng TV at bandang 8:00, tumunog ang doorbell. Ding-dong. Nakakapagtaka. May susi si Dennis at wala naman akong inaasahang bisita. Sumilip ako sa bintana, may babae sa labas. Sino yan? Tanong ko. Magandang gabi po. Dito po ba nakatira si Sir Dennis? Boses ng batang babae. Masigla at malinaw. Sir Dennis? Sino po sila? Sir Dennis, katrabaho po niya. Pwede po bang makausap? Katrabaho, pero nasa inuman daw si Dennis. Imposibleng pumunta ang katrabaho dito sa bahay. Binuksan ko ang pinto. Gusto kong malaman kung sino. Isang batang babae ang nakatayo doon, maliit at balingkinitan, maganda. Kahit light lang ang makeup, halatang makinis ang balat, mukha ngang nasa late 20s. At may hawak siyang puting kahon ng cake. Hello po, bati niya.
pero pagkakita sa mukha ko, parang nagulat siya. Sino nga po ulit kayo? Grace Castro po. Sa opisina ni Dennis. Siya si Grace. Nasa inuman ang asawa ko. Kalmado kong sabi. Biglang nanigas ang mukha ni Grace. Narealize niyang may mali. Kasi po, maagang natapos ang inuman. Pinadala po ni Sir Dennis itong cake. Hindi tugma ang kwento niya. Kung maagang natapos, bakit hindi siya ang umuwi at nagdala ng cake? Pasok ka, binuksan ko ng malaki ang pinto. Nagulat siya. Ay, hindi na po. Iiwan ko na lang po ito. Okay lang, pasok ka. Hintayin mo na siyang umuwi. Pinilit ko siya. Halos utos na iyon. Napilitang pumasok si Grace. Naghubad siya ng sapatos pero halatang asiwa. Okay lang po ba talaga? Iiwan ko na lang sana. Yung cake. Nandito ka na eh. Magkape ka muna o tubig. Inalalayan ko siya papunta sa sala. Umupo siya sa sofa. Nakapatong ang cake sa hita niya. Tubig lang po, mahinang sabi niya. Kumuha ako ng malamig na tubig sa dispenser at nilagay sa isang paper cup. Hindi magandang tiningan na paper cup ang ibigay sa bisita pero hindi ko siya itinuturing na bisita. Salamat po. Yumuko siya at inabot ang baso. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Umupo ako sa tapat niya. Pinagmasdan ko siya. Maganda nga siya. Maputi, malaki ang mata, at matangos ang ilong. Mas bata at mas maganda kaysa sa akin. Anong trabaho mo sa opisina? Sa sales department po. Nakakapagod ba sa sales? Okay lang po. Maikli ang sagot niya, halatang hindi komportable. Paano kayo naging close ng asawa ko? Ito ang pinakasentro ng usapan. Lalo siyang nanigas. Kasi po magkatrabaho kami. Pareho kayo ng department? Hindi po, pero may mga projects na kailangan naming magtulungan, parang kasinungalingan. Nanginginig ang boses niya. Eksaktong bumukas ang pinto. Dumating na si Dennis. Nandito na ko. Masigla ang boses niya. Pero pagpasok niya sa sala at nakita si Grace, nanigas siya sa kinatatayuan niya. Grace, gulat niyang sabi. Tumingin siya sa akin na parang hindi makapaniwala. Bakit ka nandito? Sabi niyo po padalhin ko. Yung cake, mahinang sagot ni Grace. Pero teka, kailan niya sinabing magpadala ng cake? Oo. Sige, salamat. Pilit na tawa ni Dennis, pero pinagpapawisan siya ng malamig. Tahimik lang akong nakaupo at pinagmamasdan silang dalawa. Pareho silang hindi mapakali. Halos magpanik na si Dennis. Kumusta ang inuman? Tanong ko kay Dennis. Oo. Maagang natapos. Anong oras? Mga 8:00. Bakit ngayon ka lang? Kung 8:00 tapos, dapat kanina ka pa nandito. Nag-alangan siya. Nagpahangin lang ako saglit. Sinungaling. Siguradong magkasama sila ni Grace. Nandoon ka rin ba sa inuman, Grace? Tanong ko. Hindi po. Ibang department po ako. Paano niya nalaman ang tungkol sa cake kung wala siya sa inuman? Paano mo nalaman na magdadala ka ng cake? Hindi makasagot si Grace. Sumingit si Dennis. Tinawagan ko siya pagkatapos ng inuman. Sino? Si Grace. Para magpabili ng cake? Oo. Bakit biglang magpapabili ng cake? Paiba-iba na ang kwento niya. Naisip ko kasing magugustuhan mo. Kailan ko pa nagustuhan ang cake? Hindi ako mahilig sa matamis, alam niya yon. Hindi na siya makalusot. Tiningnan ko ang kahon ng cake. Maganda ang pagkakabalot. May ribbon pa. Saan mo to binili? Sa bake shop po diyan sa malapit. Ikaw lang mag-isa. Ito ang critical na tanong. Hindi nakasagot si Grace. Sumingit si Dennis. Sabay kaming bumili. Hindi ko kasi alam kung anong masarap. Umamin din siya. Magkasama sila. Tapos na ang inuman. Bumili sila ng cake ng magkasama. Kaming dalawa lang. Wala na kayong ibang kasama. Hindi siya nakasagot. Buko na. Tumayo ako at tiningnan si Grace. Salamat sa cake. Kakainin namin to. Nakahinga ng maluwag si Grace. Akala siguro pwede na siyang umalis. Sige po. Mauna na po ako. Hindi pa ubos ang tubig mo ah. Dito ka muna. Pinigilan ko siya. Hindi pa ako tapos. Gusto ko pang malaman kung gaano na sila kalalim. Hindi pa halos nababawasan ang tubig niya sa paper cup. Nang umupo si Dennis sa sofa,
Tumayo ako. Gusto mo ng tubig? Tanong ko kay Dennis. Oo. Pumunta ako sa kusina, kinuha ang paborito niyang asul na ceramic mug. Regalo yon. Nung kasal namin, pair siya. Nilagyan ko ng malamig na tubig at inabot kay Dennis. Kinuha niya. Nakita iyon ni Grace. Na-realize niya na siya. Nasa paper cup lang, habang ang asawa ko nasa magandang mug. Iba ang naging reaksyon sa mukha niya. Umupo ulit ako at tiningnan siya. Gaano ka nakatagal sa kumpanya? Mga 1 taon po, bago ka pa pala. Hindi ba mahirap makibagay? Natigilan si Grace. Alam niyang may ibig sabihin ang mga tanong ko. Okay naman po, tinutulungan po ako ng mga seniors ko. Tumingin siya kay Dennis nang sabihin ng seniors, sino ba ang pinakamadalas tumulong sa'yo? Diretsahang tanong, nanigas ulit siya. Tumingin siya kay Dennis, humihingi ng saklolo. Sumingit na naman si Dennis, lahat naman sa opisina magkakaibigan. Kahit na may mas close talaga, di ba? Tulad ng pagsama sa pagbili ng cake, banat ko. Halatang naiinis na si Dennis. Inaayos niya ang pag-upo at paulit-ulit na pinag-cruise ang mga binti niya. Kailan kayo naging close ng asawa ko? Tanong ko kay Grace. Hindi naman po mula umpisa. Mga ilang buwan na po. Ilang buwan? Kailan eksakto? Hindi ko po sigurado. Tumingin ulit siya kay Dennis. Siguro, nung summer. Si Dennis ang sumagot. Summer pa pala. Ibig sabihin mga ilang buwan na ang nakakalipas. Matagal na silang malapit habang wala akong kaalam-alam. Anong nangyari nung summer? Wala. Dumami lang ang projects na kailangan ng coordination namin. Pero sa mukha ni Grace, alam kong hindi lang iyon. Anong klaseng project? Mga proposals. Kasama ka ba sa project na yon, Grace? Nataranta, si Grace. Hindi po. Nasa Sales po ako. Paano kayo nagkikita para sa project? Logical ang tanong ko. Hindi siya makasagot. Sumingit ulit si Dennis. Kailangan kasi ng data mula sa sales kaya humingi ako ng tulong sa kanya. Madalas ba? Minsan. Gaano kadalasang minsan? 1 o 2 beses sa isang linggo. Hindi na. Yon minsan. Madalas yon. Sabay din ba kayong nagla-lunch? Nagulat si Grace. Siguro sabay nga sila. Minsan po kasama ang ibang katrabaho. Sino-sino, mga 3 o 4 po kami. Sinungaling. Kung totoo, sana sinabi na niya ang mga pangalan. Sino-sino nga, yung mga nasa same floor po namin. Malabong sagot. Tumingin ako kay Dennis. Sumasabay ka rin sa kanila? Oo, minsan. Puro minsan. Ang taong nakikita mo 1 o 2 beses sa isang linggo, tapos sabay pa mag-lunch minsan. Hindi yon normal na katrabaho lang. Tiningnan ko ang mga kamay ni Grace. Walang singsing. Wala pa sigurong asawa. Hindi ka pa kasal? Hindi pa po. May boyfriend ka ba? Namula ang mukha ni Grace. Tumingin siya kay Dennis nang may pag-aalala. Personal na po iyon. Na-curious lang ako. Ang ganda mo kasi kaya imposibleng wala. Lalo siyang nataranta. Hindi alam ang isasagot. Tumingin si Dennis sa relo niya. Gabi na, baka kailangan na umuwi ni Grace. Pinapaalis na niya para makatakas. Opo, mauuna na po ako. Akmang tatayo si Grace. Hindi mo pa ubos yung tubig mo. Tinuro ko ang paper cup. Okay lang po, marami na po akong nainom. Ubusin mo na, sayang naman. Utos ko na parang pinipilit siya. Napilitang umupo ulit si Grace. Pinagmasdan ko siyang mabuti. Ang ganda niya talaga. Kahit light makeup lang, makinis, maganda ang damit at ang bango ng pabango niya. Kaya pala na-attract sa kanya ang asawa ko. Higit 10 taon ang bata sa akin, maganda at puno ng buhay. Saan ka nakatira? Diyan lang po sa malapit. Mag-isa ka lang? Hindi po, may kasama po sa apartment. Halatang pagod na siya sa dami ng tanong ko. Maging si Dennis ay nanginginig na ang tuhod sa kaba. Grace, nagpapasalamat ka ba sa asawa ko? Ito ang pamatay kong tanong. Opo, marami po siyang naitulong sa akin sa trabaho. Paano ka nagpapasalamat? Sa salita lang, kinagat ni Grace ang labi niya. Minsan po nililibre ko siya ng kape. Madalas, minsan lang po.
Minsan na naman, lahat na lang minsan. Sa mamahaling kapehan ba? Hindi po. Sa trust-in, one lang, o vending machine. Kumunot ang noo ni Dennis. Sinungaling. Tiningnan ko si Dennis. Ayaw mo ng trust-in. One, di ba? Mapait ka mo. Nataranta si Dennis. Tama. Ayaw niya ng mumurahing kape. Nakakainom din. Kailan pa? Bakit bigla? Hindi makasagot si Dennis. Tumingin ako ulit kay Grace. Totoo ba? Vending machine lang? O minsan sa cafe rin? Lumabas din ang totoo. Nanlumo si Grace. Oo. Nagkakape sila sa labas. Saang cafe? Sa tapat ba ng opisina? Kayo lang dalawa. Hindi makasagot si Grace. Ngayon, sigurado na ako. Hindi lang sila basta magkatrabaho. Sabay magkape, sabay bumili ng cake, at nagtatawagan ng ingat ka sa pag-uwi sa gabi. Ubos na ang tubig mo, pwede ka nang umalis, sabi ko habang nakatingin sa walang laman na paper cup. Nakahinga ng maluwag si Grace at tumayo. Mauuna na po ako, salamat po ulit sa cake. Magalang akong yumuko, pero malamig ang boses ko. Habang naglalakad siya palabas, tumingin siya kay Dennis. Parang may gustong sabihin pero nagpipigil kasi nakatingin ako. Ingat, sabi ko pagkasara ng pinto. Pagbalik ko sa sala, umiinom si Dennis ng tubig sa ceramic mug niya. Nanginginig ang kamay niya. Kami na lang dalawa ngayon. Tahimik ang buong paligid. Nakita ko sa mesa ang dalawang baso. Isang lukot na paper cup na ginamit ni Grace at ang asul na ceramic mug ni Dennis na may natitira pang tubig. Umupo si Dennis sa sofa at nagkunwaring nanonood ng TV. Pero alam kong hindi siya nakafocus doon. Panay ang panginginig ng tuhod niya. Tumayo ako at kumuha ng tubig sa dispenser. Ininom ko ng mabagal. Habang dumadaloy ang malamig na tubig sa lalamunan ko, medyo kumalma ako. Naisip ko ang isang alaala noong bagong kasal pa lang kami. Pagkalipat namin sa unang bahay namin, nag-aayos ako ng mga plato. May binigay ang biyanyan ko na set ng ceramic plates, regalo daw sa kasal. Pero pagbukas ko ng kahon, nakita ko na may maliit na lamat ang isa sa mga plato. Parang buhok lang kanipis, pero halata. Sabi ni Dennis, okay lang daw yon, hindi naman halata, gamitin na lang. Pero itinabi ko iyon. Hindi pwedeng gamitin panghanda sa bisita. Ang platong may lamat, gaano man kaliit, bibigay at mababasag din balang araw. Ang platong iyon ay nasa ilalim pa rin ng kabinet namin hanggang ngayon, hindi pa nagagamit sa loob ng 15 taon. Habang umiinom ng tubig, naisip ko, parang plato rin pala ang puso ng tao. Kapag nagkalamat na, hindi na maibabalik sa dati. Nagsalita si Dennis, halatang hindi komportable. Uhaw, nauhaw ka ah. Uhaw eh. Tipid kong sagot. Dinala ko ang mga baso sa kusina. Tinapon ko sa basurahan ang lukot na paper cup, parang nakakaawa tingnan. Hinugasan ko rin ang ceramic mug ni Dennis gamit ang mainit na tubig at sabon. Pakiramdam ko hinuhugasan ko ang basong ginamit ng ibang tao. Habang nagpapatuyo ng baso, may naisip na naman ako. Noong isang tagulan, nagkasakit si Dennis. Nilagnat ng matindi at ubo ng ubo. Araw-araw ko siyang ipinagluluto ng lugaw at pinapainom ng gamot. Pinapalitan ko palagi ang kumot niya. Sabi niya sa akin noon, mabuti na lang at may asawa ako. Salamat. Nagpasalamat siya, pero nalungkot ako noon kasi parang kailangan niya lang ako bilang tagapag-alaga. Ngayon ko lang na-realize, baka noon pa lang, hindi na babae ang tingin niya sa akin kundi kapamilya na lang. Pagbalik ko sa sala, may tinitingnan siya sa cellphone niya. Nag-check ng message. Siguro kay Grace galing. Ano yan? Wala, group chat lang sa opisina. Sinungaling na naman. Kung group chat yon, bakit kailangang itago ang screen? Tumabi ako sa kanya, pero may distansya. Napansin niya, yun kaya napasulyap siya. Medyo weird si Grace kanina no? Siya pa ang unang nag-open up. Tinawag pa niyang si Grace para magtunog casual. Weird? Oo, parang kabado siya. Siyempre kakabahan yon, pumunta ba naman ang kabit sa bahay at nakausap ang asawa. Bakit kaya siya kabado? Ewan,
Baka kasi first time niya dito. Nagmamaang-maangan pa rin siya. Hindi na ako sumagot at nanood na lang ng TV. Teleserye ang palabas. Eksena kung saan nahuli ng asawang babae ang asawang lalaking nambababae. Sakto sa sitwasyon namin. Umiiyak at sumisigaw yung babae sa TV. Pero hindi ko gustong gawin yon. Ayokong magmukhang kawawa. Nilipat ni Dennis ang channel. Siguro natamaan siya. Matulog na tayo, sabi niya. Sige, tango ko lang. Nauna na siyang pumasok sa kwarto. Naiwan pa ako sandali sa sala. Nakapatong sa mesa ang kahon ng cake na dala ni Grace. Maganda ang white box na may ribbon. Binuksan ko ito. Strawberry cake ang nasa loob. Maliit at maganda. May hugis puso na strawberry sa ibabaw. Sino ba ang may gusto ng ganitong cake? Sigurado akong hindi ako. Mas bagay ito sa mga batang babaeng tulad ni Grace. Baka si Grace ang pumili nito o baka binili ito ni Dennis base sa panlasa ni Grace. Binalik ko ang cake sa kahon at nilagay sa ref. Hindi ko kakainin, pero sayang din kung itatapon. Pagpasok ko sa kwarto, nagtutulog-tulugan na siya. Pero alam ko sa tunog ng paghinga niya, nagising pa siya. Humiga ako ng tahimik, malayo sa kanya. Sa dilim, nag-isip ako. Anong gagawin ko? Iiyak ba at magmamakaawa o magpapanggap na walang alam? Ayoko ng alinman doon. Kailangan ko ng ibang paraan. Isang paraan kung saan ako ang may kontrol at makakapagdesisyon. Doon ko napagtanto, hindi ko na pwedeng gamitin ang platong may lamat bago patuluyang mabasag. Mas mabuting itabi ko na lang. Naging kalmado na ang paghinga niya. Tulog na siya talaga. Pero ako, hanggang madaling araw akong gising at nag-iisip. Bukas, siguradong mag-iiba na ang lahat. Kinabukasan ng gabi, nag-text na naman si Dennis na gagabihin siya. May inuman ulit, mauna ka nang matulog. Hindi ko na inalam kung totoo o hindi. Wala na akong pakialam. May kailangan akong gawin mag-isa sa bahay. Pag-alis niya, binuksan ko ang pinakailalim na drawer sa sala kung saan nakatago ang mga resibo at ledger ko. Maingat ako sa pera, kaya nililista ko ang malalaking gastos. Nilabas ko ang kahon at pinatong sa mesa. Inisa-isa ko ang mga resibo ng credit card niya nitong mga nakaraang buwan. Sa una, normal lang. Gasolina, convenience store, fast food. Pero simula nung summer, may mga kakaibang gastos. Coffee project, Crock 400. Tapos parehong araw, coffee project ulit, Ayong 350. Ang isang kape ay nasa Ayong 200, ibig sabihin 2 kape yon. Iinom ba siya ng 2 kape ng mag-isa? Naghanap pa ako. Starbucks, 500. Bose Coffee, 450. Lahat iyon, simula nung summer. Hindi naman mahilig magkape sa labas si Dennis. Mas gusto niya ang 3 in, 1 sa bahay. May resibo rin ng cake shop, Red Ribbon, Re 1000, Goldilocks, Re 800. Presyo yan ng mga whole cake tulad nung dala ni Grace kagabi. Ang pinakanakakagulat ay ang resibo sa flower shop. Isang bouquet ng rosas, 1,500. Sa may bandang Makati pa yon, malapit sa opisina niya, hinanap ko pa. May makeup store, LN 2,500. Bakit siya bibili ng makeup? Alam niyang hindi ako nagme-makeup masyado. Pero ang pinakamalala ay ang resibo sa hotel. Dinner buffet sa hotel, R6,000. Ang petsa, noong nakaraang Sabado lang. Yung araw na sinabi niyang may overtime siya. Ibig sabihin, habang nagsasabi siyang nag-overtime, nasa buffet siya ng hotel. Mag-isa, ang IA6,000 ay presyo ng 2 tao sa isang buffet. Inayos ko ang mga resibo by date. May pattern na lumabas. Nagsimula sa kape nung summer, naging mga bulaklak at regalo, at kamakailan ay dinner sa hotel. Lahat iyon tugma sa sinabi nilang panahon kung kailan sila naging close. Inilatag ko lahat ng resibo sa mesa, parang investigador na naghahanap ng ebidensya. Lampas 10:00 na nang dumating si Dennis. Nandito na ko, maingat niyang bati. Pagpasok niya sa sala, natigilan siya nang makita ang mga resibo sa mesa. Ano yan? Kinakabahang tanong niya. Mga ginastos mo. Kalmado kong sagot.
Lumapit siya at tiningnan ang mga resibo. Namutla ng husto ang mukha niya. Bakit mo nilabas to? Para i-check kung saan ka pumunta at sino ang kasama mo. Natahimik siya. Wala siyang maidahilan. Pinulot ko ang isang resibo. 2 kape sa coffee project. Sino kasama mo? Walang sagot. Isang bouquet ng rosas. Para kanino? Tahimik pa rin. Buffet dinner sa hotel. Sino kasama mo? Wala pa ring sagot. Binasa ko ang mga petsa isa-isa. May 15 sa coffee project. May 23 sa Starbucks. June 5 Bulaklak. June 12 makeup. Nanginginig ang mga tuhod niya. September 25 hotel dinner buffet. Sino kasama mo doon? Napaupo siya sa sofa. Hindi na niya kayang tumayo. Sorry, mahinang sabi niya. Sorry saan? Sa lahat. Pakidetalye nga. Nakayuko lang siya. Kayo ba ni Grace? Diretsong tanong ko. Tumango siya ng bahagya. Kailan pa? Nung summer lang. Gaano kaseryoso? Nahulog ang loob ko sa kanya. Ang salitang nahulog ang loob ang mas nakakasugat. Hindi lang pala pagkakamali, may damdamin na kasangkot. Hindi na ako nagtanong pa. Wala na akong pakialam sa mga susunod pa niyang sasabihin. Tumayo ako at pumasok sa kwarto. Kinuha ko ang maleta ko sa aparador. Nilagay ko ang mga damit ko. Underwear, medyas, makeup, ang mga kailangan ko lang. Sumunod siya sa kwarto. Anong ginagawa mo? Hindi ba halata? Saan ka pupunta? Aalis. Tanga ba siya? Alangan namang magstay pa ako dito. Pagkatapos kong mag-impake, binuksan ko ang drawer. Kinuha ko ang passbook at ATM ko at nilagay sa bag. Teka lang, mag-usap tayo. Pagmamakaawa niya. Anong pag-uusapan natin? Gusto mo ba ng hiwalayan? Ikaw ang magdesisyon. Isinara ko ang zipper ng maleta. Tatapusin ko na ang lahat kay Grace. Ayusin natin to. Nagmamakaawa ang boses niya. Umiling ako. Huli na. Bakit? Hindi pa huli. Matagal nang huli. Simula pa nung nag-umpisa kang magsinungaling sa akin. Akmang hahawakan niya ang braso ko pero umiwas ako. Parang awa mo na, isang pagkakataon pa, nagtiwala ako sa iyo. Sa loob ng 15 taon, ni minsan hindi kita pinagdudahan. Nanginginig ang boses ko, hindi sa galit, kundi sa lungkot at panghihinayang. Pero ilang buwan mo akong niloko. Araw-araw, nagsimula siyang umiyak. Sorry talaga, nagsisisi ako. Huwag kang magsisi. Pinili mo yan. Binuhat ko ang maleta ko, papuntang pintuan. Sumunod siya, nagmamakaawa, pero hindi ko siya nilingon. Habang naghihinintay sa pagsuot ng sapatos ko, sinabi ko ang huling salita. Ang pamilya at tiwala ang iningatan ko, hindi ang bahay na to. Ngayon, wala na akong rason para magstay. Pagbukas ko ng pinto, naririnig ko ang hagulgol niya, pero hindi na ako lumingon. Malamig ang simoy ng hangin sa labas, pero mas gumaan ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko, ngayon pa lang magsisimula ang totoong buhay ko. Sa motel ako natulog ng gabing iyon. Dahil may bitbit akong maleta at hating gabi na, wala akong masyadong mapupuntahan. Ayokong pumunta sa biyanyan ko. At ayoko ring makaabala sa mga kaibigan ko. Nakahiga ako sa kama ng motel. Nakatingin sa kisame. Unang gabi ko itong matulog nang mag-isa sa loob ng 15 taon. Akala ko matatakot ako, pero nakakagulat na ang gaan ng pakiramdam ko. Panay ang ring ng cellphone ko. Si Dennis. Hindi ko sinagot. Ang dami niyang text, pero binura ko lang nang hindi binabasa. Kinabukasan ng umaga, pumunta ako sa simbahan. Pagkatapos kong magdasal, pumunta ako sa counseling room. Nandoon si Ate Josie. Kaibigan ko siya noong high school at kasing edad ko rin, 4 na puntadla. Ilang taon na siyang volunteer counselor sa simbahan. May background siya sa psychology. Sarah? Gulat na bati ni Ate Josie. Bihira kasi akong pumunta sa simbahan. Ate, tawag ko sa kanya. Pareho kami ng edad pero mas matanda siya ng ilang buwan kaya ate ang tawag ko. Bakit? Anong nangyari? Parang ang lungkot ng mukha mo, nag-aalalang tanong niya.
Umupo kami sa sofa sa loob ng counseling room. Maliit lang pero maaliwalas. Ang mga halaman tulad ng pothos ay nakakapagpagaan ng pakiramdam. Ate, umalis ako ng bahay kagabi. Mahina kong sabi. Bakit? Anong nangyari? Kinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang mga kakaibang ikinikilos ni Dennis, ang babaeng nagngangalang Grace, ang mga resibo hanggang kagabi. Habang nagkukwento ako, tahimik lang siyang nakikinig. Hindi siya sumasabad o nanghuhusga. Tumangutango lang siya. Pagkatapos kong ilabas ang lahat, gumaan ang pakiramdam ko. Ang sarap pala sa pakiramdam na may nakikinig sa'yo. Ang hirap siguro ng pinagdaanan mo, sabi niya. Napakainit ng boses niya. Oo, pero ngayon, okay na ako. Mas magaan na ang loob ko. Hindi ka ba nagagalit? Galit, oo, pero mas matimbang ang dismaya. Inabutan ako ni Ate Josie ng tissue. Doon ko lang napansin na umiiyak pala ako. Anong plano mo ngayon? Hindi ko alam. Kaya nga ako andito para humingi ng payo. Napaisip si Ate Josie. Maya-maya'y nagsalita siya. Siguro, mas mabuting i-process mo muna ang nararamdaman mo. Masyado ka pang emosyonal ngayon. Emosyonal? Kalmado nga ako eh. Baka sa labas lang yan, pero sa loob mo, hirap na hirap ka. 15 taon yon. Nabigla na lang nawasak. Tama siya. Kahit ako, hindi ko pa lubos maintindihan ang nararamdaman ko. Gusto mo bang maghiganti? Tanong niya. Ewan ko. Nung una, naisip ko yan. Pero naisip ko, ako lang ang mapapagod. Matalino kang tao, tango niya. Makikipaghiwalay ka ba? Siyempre, hindi ko na kaya siyang makasama. Paano ang hatian niyo sa ari-arian? Sustento? Hindi ko pa yun naisip. Inabutan niya ako ng mainit na salabat. Sarah, baka masyadong padalos-dalos ang desisyon mo, sabi ni Ate Josie. Padalos-dalos? Oo, naiintindihan ko na siya ang may kasalanan. Pero isipin mo rin ang practical na side. Anong ibig mong sabihin? Kaya mo bang mabuhay ng mag-isa financially? Sapat ba ang sweldo mo? Napaisip ako. Hindi ko yon. Na-consider. May sweldo naman ako. Medyo mahirap mabuhay mag-isa sa sweldo lang. Paano yung bahay nyo, yung savings? Tama, nakapangalan kay Dennis ang malaking bahagi ng pera namin. Isa pa, hindi ganun kadali ang proseso ng paghihiwalay o legal separation at annulment dito sa atin. Kailangang ayusin ang hatian sa ari-arian, sustento, magulo yan. Paliwanag ni Ate Josie. Anong gusto mong gawin ko? Magtiis na lang ako? Hindi sa ganun. Gusto ko lang maging handa ka sa laban. Ipinaliwanag niya ng mabuti. Kumonsulta ka muna sa abogado. Alamin mo ang proseso. Paano ang hatian? Oo. Tapos, habang nag-aayos ka, magkahiwalay muna kayo para makapag-isip-isip. Kapag settled na ang emosyon mo, saka ka gumawa ng final decision. Maganda ang payo niya. Pero ate, wala na akong balak patawarin siya. Hinding-hindi. Karapatan mo yan, nirerespeto ko yan. Pero iba ang hindi pagpapatawad sa paghihiganti. Hawak ni Ate Josie ang kamay ko. Ang paghihiganti ay hindi lang sumisira sa kalaban mo, sinisira rin nito ang sarili mo, lalo na sa taong tulad mo na mabait at tahimik. Ikaw lang din ang magsisisi sa huli. Kilala talaga ako ni Ate Josie. Ano na lang ang gagawin ko? Linisin mo ang paghihiwalay nyo. Huwag kang magpadala sa emosyon. Kalkulahin mo ang dapat mapunta sa'yo at kunin mo. Ang sustento o settlement. Oo. Hindi mo naman kailangang maging gahaman basta sapat para makapag-umpisa ka ulit tapos hiwalayan mo siya nang malinis. Tumama sa puso ko ang sinabi niya, pero papayag kaya siya. Wala siyang magagawa kundi pumayag dahil siya ang may kasalanan. May ebidensya ka pa. Magkano kaya ang abogado? Hindi naman masyadong mahal kung magkakasundo kayo sa labas ng korte. May kakilala akong abogado. Sa family law siya. Ibibigay ko number niya. Salamat ate. Inabot niya sa akin ang calling card. At Sarah, huwag kang mag-isa. Tumawag ka sa akin. Kapag kailangan mo ng kausap, pwede ka munang tumira sa amin. Matutuwa ang mga anak ko.
May 2 anak na high school si Ate Josie. Huwag na, nakakahiya. Hahanap na lang ako ng mauupahang apartment. Tutulungan na rin kitang maghanap. Natouch ako sa pag-aalala niya. Paglabas ko ng counseling room, mas malinaw na ang isip ko. Nawala na ang galit at naisip ko na ang praktikal na hakbang. Mas mabuti pang ayusin ang sarili ko kaysa maghiganti. Gusto ko mang ibalik ang sakit na pinaramdam nila sa akin. Mas mahalaga ang kinabukasan ko. Bago ako lumabas ng simbahan, nag-text ako kay Dennis. Sa abogado na lang tayo mag-usap. Huwag mo na muna akong tatawagan. Isang maikli at malinaw na mensahe. Simula na ng bagong buhay ko. 2 buwan ang lumipas. Nakatira na ako sa isang maliit na studio apartment sa Pasig. Medyo maliit lang, pero solo ko. Nasa ground floor kaya hindi masyadong nasisinagan ng araw, pero tahimik at komportable. Sa may bintana, may nakapatong na paso ng pothos. Regalo ito ni Ate Josie nung nag-housewarming ako. Nung una, akala ko mamamatay ang halaman, pero lumago ito. Tuwing umaga, ang una kong ginagawa paggising ay diligan ito. Tinitingnan ko kung may bagong sibol na dahon. Ngayon, may isa na namang bagong dahon. Lumalago ka ng mabuti ngiti ko habang kinakausap ang halaman. Naging mabilis ang proseso ng paghihiwalay namin ni Dennis at ang hatian sa ari-arian dahil umamin siya sa lahat ng kasalanan niya at nakipagkasundo. Binigay niya ang hinihingi kong financial settlement at mas malaki pa ang nakuha ko sa savings namin kaysa sa inaasahan ko. Sabi ng abogado, siguro daw dahil kinukonsensya si Dennis at siguro rin tapos na ang relasyon nila ni Grace. Hindi ko na inalam, wala na akong pakialam sa kanila. Ang pinakamasarap sa pakiramdam ay ang pagpanig sa akin ng biyanyan ko. Akala ko papayuhan niya akong magtiis na lang pero siya pa ang nagalit kay Dennis. Kasalanan mo lahat ito, kaya aalis si Sarah. Huwag mo na siyang pigilan, sigaw niya sa anak niya. Tapos kinausap niya ako, ang dami mong pinagdaanan anak, simulan mo na ang sarili mong buhay ngayon. Binigyan pa niya ako ng pabaong pera. Nahihiyaman akong tanggapin pero pinilit niya kaya nagpasalamat ako. Maliit lang ang inuupahan kong studio pero pinaganda ko. May maliit na wooden table, isang sofa at bed mattress na pwede ring upuan. Simple pero maaliwalas. Sa pader, nakasabit ang watercolor painting na gawa ni Ate Josie, isang painting ng dagat. Nakaka-relax itong tingnan. Tuwing 6 ng umaga, nagtitimpla ako ng mainit na chamomile tea o salabat. Uupo ako sa tapat ng bintana at doon mag-uumpisa ang araw ko. Dati, aligaga ako sa pag-asikaso ng agahan ni Dennis, pero ngayon may oras na ako sa sarili ko. Naging mas ganado rin ako sa trabaho. Mas kailangan kong galingan kasi sarili ko na lang ang inaasahan ko. Pero nakakagulat na mas nag-enjoy ako sa pagtatrabaho ngayon. Hindi para sumuporta ng asawa, kundi para sa sarili kong buhay. Napansin din ng boss ko ang pagbabago ko. Sarah, blooming ka yata ngayon sabi niya minsan. Ngumiti lang ako. Pag-uwi galing trabaho, minsan nakikipagkita ako kay Ate Josie o kaya nanonood ako ng sine mag-isa sa mall. Nung una, medyo weird, pero nasanay din ako. Wala akong kailangang intindihin kung anong papanoorin, kung anong gusto ko, yun ang papanoodin ko. Tuwing weekend, naglilinis ako ng bahay o kaya naglalakad sa park. Hindi ko alam na masarap palang maglakad ng mag-isa. Kahapon, nakausap ko si Lola na kapitbahay ko. Nakasalubong ko siya sa pasilyo at siya ang unang bumati. Bagong lipat ka ano? Opo. Magandang araw po. Ikaw lang mag-isa dito? Opo. Magpalitan tayo ng ulam minsan ha? Alok ni Lola. Nakakatuwa. Sige po. Salamat po. Ang aliwalas ng mukha mo, Ineng, nakangiting sabi ni Lola. Maaliwalas daw ang mukha ko. Ako mismo hindi ko napapansin, pero siguro nga, pagtingin ko sa salamin, iba na nga ang mukha ko kumpara dati. Mas maliwanag ang mga mata ko at natural na nakangiti ang mga labi ko. Matapos ang 15 taon, ngayon ko lang nahanap ang totoong sarili ko. Ngayong umaga, nagtimpla ulit ako ng tsaa at umupo sa tapat ng bintana.
may pusa sa ibabaw ng pader. Relaxed siyang naglalakad, parang walang inaalala sa mundo. Ganon din ang pakiramdam ko. Hindi ko na kailangang mag-alala sa iisipin ng iba o magtiis para lang sa pamilya. Mabubuhay na ako sa paraang gusto ko. Minsan, nakakaramdam din ako ng lungkot, lalo na kapag mag-isa akong kumakain o bago matulog. Pero mas nangingibabaw ang kalayaan ko kaysa sa kalungkutan. Iba ito sa kalayaan nung nasa 20s pa ako. Noon, puro kaba para sa future. Ngayon wala na. Napatunayan ko nang kaya kong mabuhay ng mag-isa. Pagkaubos ng tsaa, nag-ayos na ako papuntang opisina. Pagbukas ko ng aparador, napansin kong puro bright colors na ang mga damit ko. Dati iniiwasan ko ang lilak dahil ayaw ni Dennis. Baduy daw, pero ngayon, isinuot ko ang lilak blouse ko. Gusto ko eh. Nagsuklay ako at naglagay ng lip balm. Hindi na ako nag-heavy makeup pero nag-aayos na ako ngayon. Habang naglalakad palabas, nakasalubong ko ulit si Lola. Papasok ka na, ang ganda mo ngayon, bati niya. Salamat po Lola. Ingat po kayo, ingat ka rin Sarah. Tinawag niya ako sa pangalan ko kasi sinabi ko sa kanya nung isang araw. Habang naglalakad papunta sa sakayan ng jeep, naisip ko, dito talaga nagsisimula ang bagong buhay ko. Marami akong pinagdaanan, pero yun ang naghulma sa akin ngayon. Mas matapang, mas malaya, at mas masayang ako. Hindi ko alam kung anong nangyari na kina Dennis at Grace, at wala na akong balak alamin. Wala na, yun sa kwento ng buhay ko. Ang mahalaga, masaya ako ngayon. Dumating ang jeep, umupo ako sa may bintana at tumingin sa labas. Mainit at maganda ang sikat ng araw. Magiging maganda ang araw na ito. Ang matagal nang nanginginig kong puso ay naging matatag na at nakikita ko na nang malinaw ang daan sa harap ko. Napatunayan ko na kahit kailan, pwede palang magsimula ulit ang buhay. Sa edad kong 41, hindi pa huli ang lahat. Mga kaibigan, kamusta ang kwento ni Sarah? Minsan, dumarating ang mga hindi inaasahang pagtataksil at sugat sa buhay, pero pinakita ni Sarah na hindi doon natatapos ang lahat. Ang mahalaga ay kung paano ka babangon. Imbes na maghiganti, pinili niya ang sarili niyang kaligayahan at buong tapang na nag-umpisa ng bagong yugto ng kanyang buhay. Ang edad ay numero lamang, palagi tayong may pagkakataong magsimula muli. Kung nagbigay sa inyo ng inspirasyon ang kwentong ito, mangyaring mag-subscribe at mag-like. Araw-araw kaming magbabahagi ng mas marami pang nakakaantig at masisiglang kwento